Anong mas maganda? Tatanungin ko kayo, isang client na nagbabayad ng 30,000 or 6 na clients na nagbabayad ng 5,000 each. Same income, pero compare natin yung buhay sa dalawang senaryo na yun. Yung mga bagong freelancers kasi, normally, ang unang atake talaga nila is 5K, 5K, 5K. Parang Chinese method, no? Di bali maliit, basta madami. Kala nila safer. Pero isa yan sa dahilan kung bakit marami ang sumusuko at nababurnout. Tatandaan mo, may 5 kang clients, may 5 kang Slack channels, may 5 kang strategy calls a week, may 5 kang payment na hinahabol, no? May 5 kang time zone na minamanage kung magkakaibang lugar sila. Pero yung isang client mo na mas mahal, isang channel lang, isang weekly call, isang invoice, pero may catch dahil malaki binabayad nila, of course, mas demanding sila kasi mas malaki yung payment nila sa'yo. So yung skill na kailangan mo is hindi quantity, kundi quality. Bakit? Kasi pag mas mataas ang rate, una, mas focus ka sa results. Mas marami kang oras mag-test, mag-iterate, mag-strategize. Ito nga yung nung nag-work ako for one particular Australian agency, ang budget is nasa 6 million per day. Therefore, I have all the freedom, all the budget mag-test ng lahat ng iba't ibang uri ng strategies na nakita ko online. May nakita ko sa test ko dahil malaki naman yung budget. That's one benefit. So, eventually, wala namang masama. But you need to aim for fewer high-paying clients rather than managing multiple clients na mababa lang naman yung binibigay sa'yo. Yan yung freelance freedom formula. Okay?